والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng ating pinagaang Quran dito sa lesson 37, kagaya sa ating sinabi, natapos na po yung ating mga tasrif. Pero mayroon tayong karagdagang tasrif sa lesson na ito, pero hindi na po siya konektado sa mga verb sa Arabic. Simulan natin muli ang vocabulary. Ang una dyan ay jaza, yajzi. Ang verbal noun, jaza, ito ay gantimpala. O kaya kabaliktaran, ganti o punishment. Preposition na ginagamit, ala o kaya be. Ang form number 3, jaza, pareho lang ang meaning doon sa G form. Hafidha, yahfadhu. Ang verbal noun, hifadh, preserve, protect, at saka pagmemorya, memorize. Ang form number 3, hafadha, watch out, gamit ng ala, for. Hafadha ala, watch out for. Be mindful of. Form number 8, ihtafadha, susunda ng preposition na be, guard, maintain. Form number 10, istahfadha, commit something, bagay na yun ay accusative, to the charge of, accusative din yun. Ibig sabihin, ang form number 10, istahfadha, ay mayroong dalawang direct object. Ahata, form number 4, surround. Ang verb na ito ay maaaring transitive at dalawa ang direct object at maaari ring gagamit ng be. Surround someone, yun ang unang direct object, with. Form number 8, ihtata, be careful, on one's guard. Saraka, yasriqu, ang verbal noun ay sarika, steal, rob. Form number 7, in saraka, pistolen, nanakaw. Ang form number 8, istaraka, pelch, pilfer, nagnakaw ng pakinig. Fasada, yafsudu, verbal noun, fasad, rot, decay, be wicked, vain, nasira, naging masama. Form number 4, afsada, spoil, sinira, gumawa ng kasiraan o kaya gumawa ng kabuktutan o korupsyon. Yan ang form number 4. Nakira, yankaru, not to know o kaya not to recognize, deny, disown, hindi kumilala. Form number 4, ankara, refuse to acknowledge, disclaim, disavow. Wakala, ang mudari, yakilu, verbal noun, wakal at saka wukul. Entrust, gumagamit ng preposition na ila, wakala ila, entrust to. Form number 2, wakala, authorize, put in charge, be of. Ang form number 5, tawakkala ala, rely on, depend upon, nanalig o nagtiwala. At ang form number 8, ittakala at saka form number 5, tawakkala, pareho lang ang gamit at kahulugan. Dadako tayo sa ating mga nouns. Bida'a, ang plural ay diptot, baba'i'u, merchandise, paninda. Shihab, ang plural ay shuhub, flame, o kaya shooting star. Mithqal, ang plural ay
Mathaqilo, diptot pa rin. Small weight. Ma'ruf, act of favor. Kindness, mabuting gawa. O kaya pabor, kabutihan. O nakabubuti. Kabaliktaran siya ng word na munkar. Marji', ang plural ay maraji'u, diptot pa rin. Kung mapapansin ninyo sa mga pattern na mafa'ilo, yan ay diptot palagi ang plural na yan. Ang meaning ng marji' ay refuge, recourse, retreat. Munkar, yan ay kasalungat ng ma'ruf, abomination, objectionable act, nakasasama o masama. Istaraka sam'ah, he eavesdrop, nagnakaw ng pakinig. Dadako tayo sa ilang mga exercises vocabulary. Al-Jahim, isa yan sa pangalan ng nar, hell. Tako, ito ay pinaiksing Joseph na takon. Habba, seed. Khardal, mustard. Sakhra, rock. Aflaha, be successful. Borj, buroj. Constellation, tower. Zayyana, ito ay fi'il, decorated. Qata amran, make a final decision. Aziz, ang plural ay a'izza, powerful. O kaya mahal, marangal. Kabaliktaran ng dalil, ang aziz. Ang dalil, ang plural ay adilla, base, walang karangalan, walang kapangyarihan, hamak. Hadiya, plural ay hadaya, gift, asrafa, squander, nag-aksaya. Kagaya sa ating nasabi, sa lesson 37 na ito, mayroon tayong pattern pero hindi konektado sa, hindi na ito verb. Pattern ito ng noun o place. Ang mapapansin ninyo, ang pattern ay maf'al. Ang unang litra ay sukun, dadagdagan ng mim na patha, tapos ang ain ay patha pa rin. Ngayon, kung minsan, ito ay maf'il. Ngayon, kung kailan naging maf'al at saka maf'il, ang madalas niyan mga kapatid ay nakadepende lang sa pagmemorya natin ng ating mga vocabulary. Pero madalas, ang mga verb na mudari ay ang ain ay fatha at saka dhamma, ang noun of place niyan ay maf'al o kaya maf'ala. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng ta marbuta at wala? Kung tutusin, walang batayan yan. Doon pa rin nakasalalay sa pagmemorya ng vocabulary. Kung ano ba ang noun of place ng word na yon. Ngayon, ito naman ang plural, mafa'ilo. Mafa'ilo. Ngayon, kapag ka ang ain naman ay i, madalas, ang noun of place ay mafa'il at saka mafa'ila. Ngayon, ang plural niya, pareho doon sa una, mafa'ilo pa rin. Narito ang mga word na natin ang nakuha, pero ginawa na natin dito na noun of place. Halimbawa, nakuha na natin ang hakama, yahkumu. Okay, ang noun of place ay mahkama. Kharaja, makhraj. Dakhala, madkhal. Madhab, way, road. Masjid, mosque. Maskan, dwelling, tirahan. Masir, nilalakbayan. Matla, point of ascent. Ito ay konektado sa sikatan ng araw o kaya mga bituin. Manzil, galing sa nadzala, halting place, stage. At kahulugan din niya ay tahanan, bahay. Mangvar, watchtower. Mahjar, place of immigration. Mawdi', galing sa wada'a, position, place. Ma'man, galing sa amana, safe place.
Ma'wa, galing sa verb na awa, shelter. Majra, galing doon sa jara, river, watercourse. Yung daanan o agusan. Mahjar, quarry. Ma'mal, workshop, galing sa amila. Mafraq, junction, intersection. Maqatal, mortal spot. Maqam, place, position. Maktab, school, office. Sulatan, makan. Mamlaka, kingdom. Manar, galing sa Nara, Anara, lighthouse. Ngayon, ang noun of place sa mga increased form, kagaya doon sa ijtama'a, ito ay form number 8 na. Ang noun of place niya ay katulad lamang din sa passive participle. Mujtama'. At ang plural niya ay sound feminine plural. Dadagdagan lang ng alif at saka ta. Mujtama'at. Muttaka. Muttaka'at. Musalla. Musallayat. Multaka. Multakayat. Ang mujtama', meeting place, communal gathering. Muttaka, yung sinasandalan, kusyon, galing sa ittaka'a, tulin, recline. Musalla, galing sa salla, sa form number 2. Ito yung lugar dasalan. Multaka, galing sa laqiya. Iltaka, nagmeet. Multaka, meeting place. O kaya, battlefield. Ngayon, sunod na pattern na ating makukuha, noun of instrumentality sa pattern na mif'al. Mapansin nyo, mi. Ang mim na dinadagdag ay kasra. Sukon pa rin ang unang letra. Ang makan, ang noun of place ay maf'al. Ito naman ay mif'al. Ngayon, dalawa siya. Kung minsan ay pagkatapos ng ain ay mayroong alif. Mif'al. Ito pa rin ay sa pamagitan ng pagmemorya. Walang sinusunod yan na pattern. Kailan naging mif'al at mif'al? Halimbawa, mi'kal, ang plural ay maakilo. Implement for eating. Galing sa verb na akala, to eat. Mibrad, ang plural ay mabarido. Ngayon, pansinin yung maigi, kapag ka ang pattern ay mif'al, mibrad, ang plural ay mapa'ilo. Mula doon sa ain, walang alif. Kagaya dito sa mibrad, mabarido. Samantalang doon sa taas, maakilo, mapa'ilo. So, halimbawa pa, mital, matakilo. Dahil sa mayroong alif, doon naman sa plural, lalagyan ng ya. Matakilo. Mijmar, majamiro, bracer, galing sa jamar. Mir'ah, ito, mirror. Tandaan lang ito ang plural. Maraya, galing sa verb na ra'a, to see. Misbah, ito, misbah. Kaya ang plural ay masabiho. Lagyan mo rin ng ya dito kasi mayroong alif pagkatapos ng gitnang litra o ain. Lantern, light. Madrab, madaribo. Plectrum, galing sa daraba, to strike. Pamalo. Miftah, mafatiho. Tingnan nyo pa rin ang plural, pareho ang ruling. Mayroong ya pa rin kasi mayroong alif pagkatapos ng gitnang litra. Opener, K, galing sa fataha, to open. Sunod na pattern, ito yung pangatlo. Noun of instance,
and manner. Ang instance, fa'ala. Ang manner ay fi'la. Ngayon, ano kaibahan ng noun of instance and cognate accusative nung nakaraan nating mga lessons? Tingnan nyo ang halimbawa. Darabani darban syadidan. Ito yung cognate accusative na atin ang napag-aralan. He struck me sharply. The cognate verbal noun may be replaced by the noun of instance. Tingnan nyo. Darabani darbatan. He struck me once. Ngayon, darabani darbatain. He struck me twice. Ngayon, kagaya doon sa cognate accusative, na ang cognate accusative ay pwedeng i-modify siya. Gayon din naman ang noun of instance. Tingnan ang halimbawa. Darabani darbatan syadidatan. He gave me a sharp blow. Darabani darbatain syadidatain. He gave me two sharp blows. Pangalawa, the noun of manner is on the pattern fi'la. Fi'la naman ang noun of manner. Dahikat dihkatan. Ito yung manner of laughing. Khalaqa khalqatan, disposition. Masya misyatan, manner of walking. Ngayon, ang huli na mapag-aaralan natin sa lesson na ito, ang optative and assertory uses of the perfect. Madi, perfect ang ginagamit, pero ito ay optative o kaya assertory. Halimbawa, pagka binanggit ang pangalan ng propeta Muhammad, babanggitin ang sallallahu alaihi wasallam. Ito ay perfect. Salla. Pero nangangahulugan ng pananalangin. Abu Bakar as-Siddiq. Ito naman. Perfect ito. Radiyallahu anhu. Abu Bakar, the righteous. May God be pleased with him. Fulan bin Fulan. Rahimahullah. Tingnan nyo. Perfect pa rin. Madi. Rahimah. Pero nangahulugan, may Allah have mercy upon him. Asyakh Fulan. Karramallahu wajha. Karrama. Madi pa rin. May Allah ennoble his countenance. Iblis. La'anahullah. May Allah cursed him. La'ana. As-Sultan Fulan. Dama mulkuhu. Dama, madi. Sultan Fulan, may his kingdom endure forever. Ngayon, itong panghuling halimbawa, ito yung assertory. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah blessed and exalted is He. Dadako na po tayo sa ating mga pagsasanay. Exercise A, read and translate. Hanggang number 9 at B, translate into Arabic. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.